si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini! Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? At sa reading natin ngayon, aalamin natin ang posibleng maganap this coming February. Pero Gemini, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? At alam mo Gemini, ano? After nito, kung gusto mong panoorin, especially kung ikaw ang Gemini na sa tingin mo sa sarili mo, ikaw ay chosen one, or meron ka ng calling, or tinatahak mo na ang mundo, or ang landas ng iyong spiritual path, spiritual journey, meron ako mensahe. Kaya kung gusto mo, panoorin mo yon. Okay? May free will ka naman. And also, Gemini, thank you nga pala sa mga nag-request ng Akashic Reading. Thank you, thank you. Sabi ko nga sa inyo, ang pamamaraan ko sa Akashic Reading ay meditation. Ako ang magme-meditation po. Hindi po ako gagamit ng baraha. Dahil sa baraha, hindi ko nakakita kasi meron ding way na sa ang Akashic Record, ginagamit nila ang baraha. Which is ako, hindi. Through meditation po ako. Dahil mas magaling po ako mag-meditation kaysa sa magbasa ng baraha. Kumbaga, ano ko na yan expert na ako sa meditation. Okay? Kaya, during ng meditation ko, syempre, pinapataas ko ang vibration frequency ko. Kaya, talagang, it will take time talaga. Okay? So, pagka may nag-request ng Akashic Reading, lahat ng, as much as possible, lahat ng ibang mga tumatangkilik ng serbisyo ko, inaayos ko yung schedule. Pati, ganoon na rin sa connecting with your loved one, connecting with your spirit guide, connecting with your pet, at saka doon din po sa mga nagpaparitwal. So, pagka meron nagparitwal, nagfo-focus ako doon. Hindi na ako tumatanggap ng iba pang serbisyo. Tumatanggap ng ibang kliyente. Kung ano yung, kasi syempre hindi naman lahat, unlike nang meron kayong specific na question sa tarot card, madali lang yon. Kasi, babalasahin ko lang, tapos titingnan ko, okay na yon. Pero, lahat ng, yung ibang serbisyo ko, karamihan kasi, through meditation talaga. And then, ritual, lalo na yung baby nila, mga premature, so kailangan dasalan natin. Yung iba naman na nagre-request sa akin, hindi sila magkaanak, or palagi silang, nagbubuntis sila, pero palaging nalalaglag. So, diyan din malalaman natin yan sa Akashic Record po, no? Bakit? May pattern kasi yan. So, Gemini, maniwala ka sa hindi, meron yan. At kung magtitiwala ka sa akin, Gemini, yung iba sa inyo, no, siguro nagdududa pa kayo, okay ba yan, mag-Akashic Record yan? Okay lang po. Okay? Hindi ko kayo dadayain para lang dyan. Katulad ng sabi ko sa inyo, hindi lahat ng lumalapit sa akin, pinapakinggan ko. For example, gusto ko kulamin mo, gayumahin mo yung boyfriend ko, pabalikin mo siya, yung boyfriend ko, yung ganon. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ako nang kukulam, hindi rin po ako nang gagayuma. Pero kung kayo ay mag-asawa, pwede po natin gawin yan. Hindi kulam ang tawag dyan dahil mag-asawa kayo, humarap kayo sa dambana, nag-promise kayo sa harap ng dambana, nag-vow kayo na to thick and thin, sa hirap at ginhawa. Pag ganun naman, ibig sabihin, nag-soul contract kayo. Okay? Pero alam mo, bago ko gawin kasi yan, dinadiagnose ko muna kayo. Inaalam ko ang energy mo, ang energy ng kabilang partido. Yung estado mo, yung estado niya. Yung nararamdaman mo, nararamdaman niya. So, hindi ako basta-basta umaano ng kliyente. Parang, babayaran kita, magkano ba, ganyan. No. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagtatag ng aking YouTube channel o hindi ako nang hukula dahil lang sa pera. Dahil ang Panginoon, ang universe, ang ino-offer po sa akin, Kingdom of Heaven. Ako, citizenship na po ako ng Kingdom of Heaven, which is hindi yun, invisible po yan. Pag wala kayong spiritual eye, kahit sabihin mong may third eye ka, hindi ka makakapunta sa higher dimension as long as maging citizen ka nun. Which is, kailangan pataasin mo ang vibration frequency mo. Yun. At hindi lahat ng taong may third eye. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magkaiba talaga ang spiritual eye at ang may taong may third eye. Bakit? Kasi ang third eye kasi, mamaya i-explain ko after ng video ito. No? Actually, in-explain ko na rin kay Aries at saka kay Taurus. So, kaya Gemini, after nitong reading natin, kung interesado kayo, panoorin niyo po yan. Okay? Kasi ang spiritual eye, meron pong discernment
compare sa third eye lang. Okay? Matrabaho po bago kayo makapag-open ng spiritual eye niyo. Hindi po ganun kadali. Marami kasi nag-aano sa akin na, Ma'am Aiko, i-open mo nga yung third eye ko, ganyan-ganyan. No. Panoorin mo na lang mamaya. Okay? Sorry, Gemini. Ayusin natin ang ating energy, Gemini. Sorry ha. Pasensya na, Gemini. Okay. Gemini, posibleng magaganap sa February. Energy ng person ni Gemini. Kaganapan, sitwasyon na meron kay Gemini. Spirit guide, turuan mo ako. Energy, kaganapan, sitwasyon. Posibleng maganap sa February kay Gemini. Gemini. Okay, Gemini ha. Nilinis ko lang ang ating enerhiya dito. Okay. Actually, meron pumasok sa isipan ko. Meron ako na-get na intuition. Malamang sa ito, Gemini. Pero para may makita ka, maglalatag ako ng baraha. Okay, Gemini? Sinasabi ko sa inyo, meditation. Magaling ako sa meditation. Before pa maglatag ako ng baraha, meron na ako nagiget na mensahe. Pero dahil sa wala kayong makakita, kaya maglalatag ako ng baraha. Okay? Wait lang. Wait lang. Oops, may lumabas. Oh, indecision. Angel number 8. Angel number 8. Pero madilim ang baraha mo. Angel number 8, Gemini. Indecision. Posible maganap kay Gemini. Walang tumatalsik. Okay. Then, nilabas ko. Kay Gemini. Gemini, ikaw nang bahalang mag-adjust kung anong connection mo dito sa person na to. Pero sa nakikita ko, itong person mo, matagal siyang tumutugon sa iyong mensahe. Alam ko, mag-asawa kayo, boyfriend, girlfriend, ligawan stage, magka-live-in. Kayo nang bahala mag-adjust sa gender, sa edad nyo ha. Gemini. Okay, acceptance of love, angel number 38. And then, empowerment, bountiful harvest, angel number 45 and 28. Tapos, meron tayong, pareho. Grabe. Man holding a heart, man holding a coin. Parang dapat dito tayo, 454, 45, 43, angel number. Meron ka pang 45 dito. 45, 45. Okay, nakikita mo yan? Kaya, tingin ko, itong kailangan natin basahin dito. So, nasabi ko kanina, malamang na itong person mo, matagal siyang tumugon sa yung sa yung tawag, sa yung contact, indecision kasi andito, matagal siyang mag-reply sa yung text. Malamang na yung iba sa inyo, itong person mo, siya ang nagsisimulang mag-text. Siya ang nagsisimulang, nag-i-initiate. Kung ano man ang ini-initiate niya. Pero, bawa nag-text siya sa'yo, tapos, kuhanin lang natin yung aking panturo. Hindi siya magre-reply. Siya ang magko-contact, tapos, pag sinagot mo, hindi ka niya re-replyan. Meron siyang ganong parang sabihin niya, sorry kasi busy ako. Pero siya naman ang nagsimulang mag-contact, mag-text. Or kung hindi naman text, kasi yung uso yan, sinasabi ko lang text. Pero dito nakikita ko, siya ang nagsimula na nag-initiate. Kung anong initiate ang ginawa niya, hindi ko alam. Nanligaw, nagpapansin, nagpakita ng motibo. Siya ang mas, ikaw nang bahalang tumingin dyan sa barahang yan. So, nagpakita siguro ng motibo, mga senyales, or ng amo,
Or dati ikaw siguro, Gemini, ang prioridad ng person na 'to? Pero tingin ko naman kung ano ang kailangang malaman sa'yo or kung may mga, let's say, kasi meron tayong bilog dito 'no. Masasabi ko ito world, so malamang internet. Internet. Siguro sa social media, kung ano yung mga post na ginagawa mo or, gumagamit ka siguro ng tao para ipaalam sa kanya ang mga nararamdaman mo. Ngayon, etong person mo, sinasadya niyang balewalain yung mga paramdam mo sa kanya, yung mga contacts mo sa kanya, yung mga mensahe mo sa kanya, binabalewala niya yun. Dinidedma niya. Dinidedma nitong person mong ito. Kaya malamang naghihintay ka. Hmm. Medyo may pagka-ano ang ugali nito 'no, may pagka-selfish itong person na 'to. Parang, kumbaga aamuin ka, pahuhulugin yung loob mo, tapos parang gagawin kang ano, anong tawag dun, parang bibiktimahin ka lang. Tapos 'pag nahulog na yung loob mo, hindi na siya magpaparamdam, hindi na siya ko-contact, gano'n. Hindi ka na, kakausapin. Maaaring nagpapakipot, nagpapahabol, nag-e-emote, nagpapakabebe. Kaya tingin ko, baka yung iba sa inyo naganap na 'to 'no, etong buwan na 'to. Then yung iba sa inyo magaganap pa lang this coming February, or baka yung iba sa inyo continue ano. Akala mo siguro tapos na, no, hindi pa. Continue pa ang drama ng person na 'to. Kaya tingin ko medyo mai-stress ka, medyo mababalas ka siguro. Pero mukhang ganyan ang ano, ganyan ang, ang pag-uugali or ano ba 'to, ganyan ang ginagawa niya ng person mong 'to. Pero Gemini sorry tingin ko, kung dati ikaw ang priority ng person na 'to, ngayon malamang this coming month or siguro paunti-unti na 'no, hindi lang this coming February. Paunti-unti na ikaw na lang ang magiging parang second chance niya. For example, kapag, halimbawa, second chance meaning, kasi nga sabi ko hindi ka na prayoridad niya, hindi na ikaw ang priority nito, eh. So malamang halimbawa meron siyang schedule, let's say meron siyang basketball, may liga, ganyan, tapos na-postpone. Ngayon, dahil na-postpone, so parang boring, wala siyang schedule, wala siyang gimmick. So doon ka lang niya maaalala, kokontakin ka niya. Gano'n ang ano nito, gano'n ang enerhiya ng taong ito. Kaya nga dito, angel number 8, 8:45, which is 9. 4 plus 5, 9, and then 4 plus 3, 7. 10, 9, 45, 45, 99. Then eto 11. Okay? 838. So marami, ganyan ang ano niya. Pero Gemini, this month, kung susubukan mong gumawa ng mga plano ng maaga pa, parang inform mo siya, "Uy, sa next month ganito tayo ha, ganyan, ganyan." Maring sasabihin nito sa'yo, "Next month hindi pa ako sigurado, eh. Sorry Gemini hindi ko pa alam ang schedule ko." Or parang gano'n siya. Hindi siya sigurado kung magiging libre ako nung time na yon, kung wala akong sa araw na yon, ganyan, ganyan. Kaya kumbaga wala naman siyang balak, wala naman siyang schedule that time, pero yun lang ang palusot niya sa'yo, Gemini. Kaya tingin ko, bukas, sa susunod, parang ikaw yung option niya. Para sa'yo, kung sakaling may makansela sa lakad niya, yun na lang siguro ang pagkakataon mo. Parang, sige, yun na lang para makapag-bonding naman tayo. In other words, Gemini, etong person na to, no? Etong person na to, parang parang ginagawa niya, panakip butas ka lang. Alam mo?
hindi na ikaw ang priority niya kasi. Maaaring nagsawa na siya or hindi na gano'ng kainit ang pagmamahal niya. Maaaring kasi tingnan mo dito heart, dito pera. So, hindi ko alam kung saan gumugulong ang ano, baka sa pera or meron siyang ibang kinakahumalingan, ano, na ibang, ang tawag dito, na ang maaaring trabaho or meron siyang gimmick na gumagawa siya ng pera. Or dito naman, gumigimik siya na maaari kong sabihin lumalandi sa iba. Ano? Pero indecision siya sa'yo eh. Kaya mukhang malabo. Kaya tingin ko dito, Gemini, ano to? Salawahan. Salawahan tong taong to. Parang na-install ako, Gemini. Hindi kita kilala, pero itong person mo, yung ganyan ako, Gemini, empath kasi ako eh. Ano? Sabihin mo, ano naman to eh, general reading or entertainment purposes lang. Oo, maaari. Pero, alam mo, Gemini, lahat ng nagaganap dito sa atin sa mundong ito is orchestrated na. Which is, meron tayong, mahirap intindihin, pero, okay, kung ikaw ang Gemini na hindi mo tinatahak ang mundo ng spirituality, hindi ko na-explain. Pero, yun na yun. Ganun yun. Kaya, talaga naiinis ako pagka meron akong ganitong klaseng reading na hindi naman ako kasali. Pero, nakikisali yung emosyon ko. Kaya, ginagawa nito, alam mo, bukod sa, salawahan na nga, So, ginagawa ka nito, ginagamit ka lang nito, malamang. Maaaring hindi lahat sa inyo, pero hindi ko alam kung anong klaseng gamit ang ginagawa nitong person na to, Kasi nga, general to, pero masasabi ko sa nakakita ko sa baraha, ginagawa ka niyang panakip butas. Okay? At malamang walang modo itong person mo. He or she don't respect your time. Don't respect you, Gemini. Maraming palusot. Lalo na kanbawa, magkikita tayo ngayon, dito tayo sa magtatagpo. Late yan. Bakit? Kasi hindi siya nagagawa ng allowance, ng time allowance. Alam niyang traffic, alam niyang may ganito, ganyan. Hindi siya nagbibigay ng allowance kung ano man yung dapat na, kung ano mang promise ang meron kayo sa isa't isa. So, bottom line, hindi ko alam kung anong gender ng person mo, he or she doesn't care kung maghintay ka or talagang paghihintayin ka niya. Tapos pag dumating lang, lalambingin ka. Sorry, na-late ako, ganon. So, yun ang nakakita ko sa enerhiya ng person mo at sa kaganapang mangyayari. Baka hindi lang this month, nangyayari na talaga sa inyo. So, ikaw lang, Gemini, syempre mukhang ikaw ang mayroong pagtingin dito, ikaw ang mayroong may pagmamahal. Okay, acceptance of love. Angel number 38, see? Okay. Yan ka pala, ha? So, malamang na ganyan ang magaganap sa inyo dito. Gemini, mag-ingat ka na lang. Pero tingin ko naman yung iba sa inyo na baka itong person mo, baka naghiwalay na kayo nito. Nag-cool off muna, wala nang pansinan muna. Kasi nga, baka ibang Gemini, napansin mo na ganyan siya. King of Cups. 3 agad yung nakuha ko, grabe. Teka lang. The World, and then 4 of Pentacles, and then King of Swords. 4 of Pentacles, King of Swords. May connection dito sa, talaga nagsasama yung emosyon at saka ang pera dito, and then Pentacles, eto, then Heart dito. Okay. Yung iba sa inyo, nag-cool off ba kayo? Naghiwalay? Ang tawag dito? Nag-break? Kaya, tingin ko, meron pa siyang tinatagong something na hindi alam kung sino. If ever na may bago siyang karelasyon, tinatago niya. Tinatago niya. Mga ang tawag dito. For example, Gemini. Okay, let's say, ikaw ang naging karelasyon niya, Gemini. Yung iba sa inyo, hindi lahat,
ngayon meron siyang ex. Meron siyang tinatagong kung ano man yun na para sa kanya kailangan pang itago. Or kung hindi naman kayo Gemini, ikaw Gemini, let's say nag-break up kayo tapos meron siyang naging karelasyon, yung mga natatanggap niya sa'yo or meron man kayong kung ano man yun, tinatago niya, hindi niya pinapakita sa bago niyang karelasyon. Which is ikaw ang naging ex niya, di ba? Tapos meron siyang bagong karelasyon. So hindi niya hindi niya lahat sinasabi sa bagong karelasyon niya. Kung yung kayo ang Gemini na nag-break up or for the meantime, wala na kayong contact, akala mo kayo pa rin or wala na kayo, pero meron pa kasing salawahan nga eh. Ganyan ang ano niya eh. Ganyan ang pag-uugali ng taong ito. Oo, halimbawa meron kayong social media na account. Alam niya yung password. Tinatago niya. Akala mo siguro, hindi, yung account na yun, wala na, tinanong ko na, no, may tinatago. Meron siyang tinatago na something na, sample lang yung sinabi ko. Alamin mo na sa sarili mo, Gemini. Pero, ganun siya. Tinatago niya yung mga bagay-bagay na parang contact number, siguro, ikaw or yung ex niya. Ano? So, para sa kanya, parang, meron pa siyang attachment doon, pero hindi alam ko ano dapat gawin niya eh. Basta parang, for the meantime, tago ko lang muna to, baka sakali sa susunod yung ganun. Kaya, hindi mo lang alam, Gemini, itong person mo, marami siyang sinasalihang mga siguro, dito rin parang world na nga, dito rin world, parang mundo talaga no? Ayan, mundo, earth. So, social media, networking. So, marami siyang sinasalihan na mga internet, social media, para dating app siguro, or para kumita ng pera, kung anong-ano. Maraming ganyan, di ba? Yung, let's say yung babae, nagsasayaw na nakabikini. Mga lalaki rin, naglalabas ng mga abs, di ba? Sa internet, tas babayaran sila. So, malamang yung iba sa inyo, baka ikaw din Gemini, ganyan ang trabaho mo. So, yan ang nakakita ko dito, so mga dating apps, yung mga kababalaghan, kung ano mang ginagawa. Kaya kahit ano pa yan, wala na ang energy ng person na to sa'yo, Gemini. Yung full interest niya or yung pinaka-motivation niya, wala na siya sa'yo, Gemini. Tingin ko, Gemini, you are the only one putting in effort. Just like na ikaw ang kumukontak, tapos hindi ka nire-replyan. Ikaw ang nag-initiate ng conversation, or ikaw ang nagyayaya kung saan kayo mag-hangout, or ikaw lang pag nagkita kayo, ikaw lang ang pakiskis, pahaghag, palambing-lambing. While siya naman, only initiate lang. Parang, ayan ka pala mukhang, kasi syempre pakiskis ka dito, pahaghag ka. So, ang niya, sige, tara na sa kama. Ganun lang. Tapos, babay na. Kahit sabihin mong magkarelasyon kayo, or kung ano man ang samahan ng meron kayo, yun ang nakikita kong enerhiya ng person mo. Mas ikaw ang nagbibigay ng effort, mas ikaw nagbibigay ng suporta, mas ikaw nagbibigay ng time. Kaya masasabi ko na ang relationship nyo ay imbalance dito. Ako ng baraha mo dito, Gemini. Tingin ko sa'yo, Gemini, masasabi ko na you're doing most of the work para makip nyo lang yung inyong relationship, to keep going. Malamang this month, yan ang posibleng maganap or paunti-unti nang nagaganap. At dala-dala pa yan sa susunod pang buwan. Magaganap yan. Kaya magkakaroon din kayo ng realization dito. Maari,
ikaw, Gemini, hindi pa nare-realize. Baka later on, sa susunod pang buwan, March, April, parang, oo nga no, ako nga lang ang nag-e-effort. Marirealize mo yan. Dami nag-aanuhan dito. Ieke atay kangge desu. And then, sorry ha, Gemini ha. Yung ating baraha. Palagi ko na sinasabi, sorry, pasensya na kasi Gemini, online fortune teller ako dito sa Japan. Kaya kailangan ko ng Japanese na oracle card. Ginagamit ko yan. At ginagamit ko rin sa inyo. Kasi meron ng English version nito, hindi na ako nakabili. Pasensya na ha, Gemini ha. Okay, Gemini. So, etong, hindi ko masasabing lahat kayo, Gemini. Pero, tingnan mo naman ang baraha. Unahin na natin itong sa dalawang ito. Ngayon, masasabi ko, Gemini, malamang this month, sumabog ka na. Hindi lahat, pero baka sumabog ka na this month, Gemini. At nakakita ko na mas ikaw talaga ang merong affection sa person mong ito. Pero Gemini, sasabihin ko lang sa'yo, tandaan mo, Gemini, you deserve to be someone's first choice. Okay? Hindi yung parang panakip butas lang na ginagawa nitong person na to dahil sa lawahan nga itong taong to. No, Gemini. Huwag kang papayag ng ganun. Ang sinasabi ko sa'yo, tandaan mo, you deserve to be someone's first choice. Kung ito mga sinasabi ng barahan natin na ikaw ang Gemini na naka-resonate, maaaring ito na ang oras or tamang panahon na para magkaroon kayo, Gemini, ng tapat na pag-uusap ng person mo tungkol sa inyong mga pangangailangan. Wala ba tayong pera? Wala ka bang pera? Okay? Mahal mo ba ako? Hindi mo ba ako mahal? Nagkasalawahan ka na ba? Nag-ano ka na ba? Or ano ba ang tawag dito? Ang motibo mo sa akin? Katawan ko lang ba? Dapat alamin mo yan. Ano ba ang tunay mong emosyon? Ano ba ang mga ginagawa mo ngayon? Malamang na ikaw, Gemini, itong person mo, hindi mo talaga alam kung ano ang ginagawa nito. Kaya, kung ano ba ang inaasahan mo sa relasyon na to, dapat mag-usap kayo dito, Gemini, tungkol sa kung ano ang pangangailangan ng person mo. Dapat alamin mo rin yan. Kasi gano'n na magka-relasyon, Gemini. Dapat open kayo sa isa't isa. Hindi yung nagkakapaang kayo. Okay? Tsaka dito sa Gemini, dapat kasi yung enerhiya na dapat mong padaluin dito na hindi yung maghihintay ka lang, yung ganun. Hindi yung kung ano ba yung i-action ng person mo, maghihintay ka na lang. Kasi dapat ikaw rin talaga, kumilos ka, magtanong ka. Kung sa tingin mong kung sa tingin mong parang hindi normal, yung ganun. Kung nare-realize mo na ganun, So, ang energy mo this month, masasabi ka na more planning dapat. More planning at magkaroon ka rin naman kasi dapat, Gemini, ng realistic na plano. Okay? Hindi yung nangangarap ka lang, hindi yung basta, hindi ko alam kung ilang taong ka, Gemini? Pero, maaari ka rin naman mag-take ng risk, Siyempre, pumasok ka sa isang relasyon. So, depende yan, Gemini, kung ikaw talaga ay seryoso sa isang relasyon or parang ka lang dito, fling-fling ka lang, depende yan sa'yo. Pero, maaaring ikaw ay nasa proseso ng pagsasaalang-alang ng mga pagbabago. Okay? At tingin ko, may gagawin ka rin plano dito. This month, may ganyang klaseng enerhiya ang dadaloy sa'yo, gagawa ka ng aksyon, or masasabi kong magsisimula kang mag-ipon ng impormasyon siguro, sari-saring impormasyon
Sa mga, for example, kung first time ka lang na makipagrelasyon, mag-iipon ka, uy, kayo ba ng boyfriend mo, ganyan-ganyan? Ay, kasi kami gano'n. So, makakakuha ka ng impormasyon, or kahit na sabihin mong hindi siya yung first time mo lang, siguro naghahanap-hanap ka rin ng mga impormasyon para mag-ano ka. Kaya tingin ko, malamang na maghahanap ka rin ng clarity. Kaya, Gemini, kung gusto mo munang gumawa ng, kasi nakakita ako sa'yo, gagawa ka talaga dito ng adjustment, sa inyong sitwasyon, or sa mismong sarili mo, gagawa ka. Dahil sa mga kaganapan na nangyayari sa inyo, Gemini. So, meron kang ganong klaseng enerhiyang dadaloy. Depende kung baka yung iba sa inyo may anak pa, yung karelasyon nyo. So, kailangan mo talaga dito ng adjustment. Kaya malamang yung iba sa inyo salawahan din, Kaya ganon. Pero Gemini, kung kinukonsider mo na dalhin ang inyong commitment sa next level, as long as na mag-e-effort ka, sigurado ka sa sarili mo kung ano ba talaga ang nais mo. Tingin ko, pwede mo namang pagulungin yan kasi meron ka nga mundo dito, meron ka din mundo dito. So, pwede mong pagulungin yan sa kung saan man. Pwede mong tapusin, pwede mong ipagpatuloy dahil nga may pagmamahal, Pero siguraduhin mo lang sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo, ang nais mo sa samahang ito. Or magpapasensya ka, or magbubulag-bulagan ka. Na parang, di ko alam kung ano relasyon ang meron ka dito sa person na to, Let's say mayan ka, maraming ang anak, or baka maraming pang asawa. So magbubulag-bulagan ka na lang dun. Kahit na sa kabila ng alam mong salawahan, alam mong hindi lang ikaw ang priority, alam mong walang binibigay na pera or walang pera or kung ano man yan, na may connection sa pera, may connection din sa pagmamahal, hati-hati siguro. Pero ikaw ang kailangan dito buhay mo to Gemini, So ikaw ang kailangan mag-adjust kung may pagmamahal, kung gusto mong mag-take ng risk, nasa sa iyo rin yan, kung gusto mong tapusin, tuldukan, hiwalayan, nandun Kaya kung ang iniisip mo, mga action na gagawin mo, kung ano man yan, doon dadaloy ang mga kaganapan sa inyong samahan, sa iyong isipan, doon, sa inyong relasyon. Kaya nasa sa iyo rin yan, Gemini, Kung gusto mo magpakamartir, kung gusto mong magmahal, kung gusto mong makapaghiwalay, lahat ng nasa sa iyo yan, Gemini. Pero huwag mong aapihin lang ang sarili mo. Kaya palagi ko sinasabi, di ba, love yourself. Okay? Ang pag-love sa sarili, self-care. Okay? Hindi mo kailangan maging parang second choice, panakip butas. Kasi kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, Gemini, sino magmamahal sa sarili mo? Kung ganito naman ang karelasyon mo, di ba? Kawawa ka lang. Huwag ka matakot na mawalan ng karelasyon. I-center mo si Lord sa buhay mo. At kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, ang Panginoon ang magdadala sa iyo. Di ba? Ganyan naman yun Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yan ang sinasabi sa Biblia. At Gemini, hindi tayo nagpunta dito sa lupang ito para maging second choice ka lang. Hindi. Hindi ka pumunta dito sa mundong ito para maging panakip butas lang. Which is pwede mo naman ma-experience yan. Pero, unahin mo muna si Lord. Put God in center of your life. Tapos susunod na lang yan. At kung meron ka mang mga salawahan na makakarelasyon, alam ni Lord kung ano ang nararapat sa iyo. Tuturuan ka ni Lord. Bibigyan ka ni Lord. Kapag palagi kang kukonekta kay Lord, bibigyan ka ng mensahe ni Lord. Panoorin mo na lang palagi ang itong aking reading kasi tumatanggap ako ng mensahe from higher dimension. Well, anyway, pagpatuloy natin itong reading natin, kasi naaawa tuloy ako sa iyo Nakakaano ka naman. Kaya makakabuti dito, sinasabi sa ng baraha na makipag-ugnayan ka sa iyong person. Heart to heart talk. Okay? Heart to heart talk. Lumikha kayo ng landas na kung talagang magsasama kayo, lumikha kayo ng inyong sariling oras para makapag-banding kayo. At saka Gemini, pag pumasok ka kasi sa relasyon, Gemini, lalo na, hindi ko alam kung ilang taon na kayo magka-relasyon nito, Ilang taon, ilang buwan, ilang araw, ilang linggo. Pero, syempre, pag pumasok ka naman sa relasyon, Gemini, kailangan iisipin mo rin yung magiging future nyo. Hindi yung basta
dahil gwapo, dahil maganda, dahil in love ka, ganun na lang, ano? Paano na lang kung halimbawa, kahit ano pang gender mo, Gemini, kung makabuntis ka, kung mabuntis ka, kung ano man ang pag-uugali ang meron kayo, syempre kailangan alamin mo rin yun. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa risk. Okay? Ganon din kasi yun, Gemini. May tumatalsik kanina. Hindi ko pinansin. Ayan, dito tayo kukuha. May tumalsik na ha. Dalawa yung lumabas. Ayan. Ikaw talaga, Gemini. Hindi ako makahinga tuloy sa iyo eh. Oh, heart chakra. Angel number 4. Heart chakra. Oh, 8. 88. Moving on. So, see? Meron kang choice eh. Kung gusto mong talikuran ito, kung ano bang gusto mong gawin. 4. Opportunity angel number 44. Tapos 8. Haring 12, 12. 4 plus 8, 12. 8 plus 4, 12. Then 484, 484. And then 44. And then 8. 44, 88. 4 plus 4, 8. Ayan, 88. So, ngayon dito, pwede ka mag-walk out dito sa samahan na to. Pwede mo bitawan na. And then, merong rebuild. Pwede mo rin i-rebuild. Nasa sa iyo nga eh. The choice is yours. Nasa sa iyo. Solar plexus chakra. 3, 4, 3. Ayan, sinasabi na ng baraha. So, ang kailangan talaga dito, heart to heart talk. Yun nga lang, ang kailangan talaga dito, Gemini, unahin mo muna ang sarili mo. Huwag mong kakawawain ang sarili mo. Kung sa tingin mo itong person na to, hindi ka niya pine-prioritize, palagi ka niyang pinag-iintay, baka yung iba sa inyo, yun nga, katawan lang ang gusto, or nagsalawahan, or baka yung iba sa inyo pera, or yung iba naman sa inyo, kung anong, ewan, pero ikaw lang ang nakakaalam ng sitwasyon mo, Gemini. Kaya, makakabuti na kung talagang mahal mo tong person na to, humanap ka ng clarity. Tanungin mo siya kung may pagmamahal pa ba siya sa'yo, kung may interest, or magbabago pa ba siya sa kanyang pag-uugaling, ganun. Dapat alamin mo yun. Kung magpapatuloy ba yung inyong sama. Heart to heart talk nga eh. Lumikha kayo ng landas na magkasama sa hinaharap na pareho nyong gusto. Kung gusto mo mag-move on, then mag-usap kayo. Kung gusto nyo ayusin ang inyong samahan, then kung may pagmamahal pa ba, ganun din. So, yan sinasabi ng baraha. Ngayon, Gemini, kung magkakaroon kayo ng self-realization dito, malamang yung iba sa inyo, no? Hindi lahat. Pero meron tayong 8, 4 plus 4, 8, then angel number 8, 88, then dito rin. So, 888 ka na. And then, dalawang 4. Meron pang isang 4 ako nakita kanina. Wala ba? 4, 4. Meron eh. Ito. See? 4 of Pentacles. So, 4, 4, 4, which is 12 din yan, di ba? So, ito, 12 din. And then, 12, 12, 12. Oh, my God. So, Gemini, masasabi ko dito, hindi lahat sa inyo. Pero, kung magkakaroon kayo talaga ng self-realization, okay, self-realization, self-reflection, malamang yung iba sa inyo, ang mga desisyon na gagawin nyo na malamang patuloy kayo magsasama sa inyong relasyon dahil naandun eh. Or, huwag niyong putulin talaga yung inyong connection. Magkaayos kayo. Na malamang yung iba sa inyo, parang pagsubok nyo to, parang gano'n naman eh, sa samahan, di ba? Sa isang relasyon, dumarating talaga yung pagsubok. Ngayon, paano nyo ma-overcome yun? So, kailangan isa sa inyo dito maging matatag para maisaayos nyo ang inyong connection, ang inyong samahan. At tingin ko, magkakaroon naman kayo ng malalim na kakayahan dito. Para maitulak mo talaga, or kayong dalawa, ang inyong mga sarili-sarili sa mas malapit na samahan. More closer sa isa't isa. Pero, need nyo talaga ng self-reflection, self-awareness. At yung syempre, sabi ko kanina, heart-to-heart talk, yung talagang honest na usapan
kung saan nyo ba nais pagulungin ang inyong samahan, ano? Kaya kung meron pang pagmamahal, meron pang pagmamahal, or halimbawa, hindi na, ayoko na sa kanya, pero kung tatanggapin mo, acceptance of love, di ba? Kung tatanggapin mo, halimbawa, nag-heart to heart talk kayo, tapos nasabi mo na sa kanya na ayoko na ng ganito, hindi mo ako piniprioritize. Malamang ikaw, Gemini, papapiliin mo siya. Anong gusto mo? Tapusin na natin, dire-diretso na, wag na tayo wala nang anuhan. Ang tawag dito, wala nang bulahan, salawahan ka. Ano bang gusto mo? Pera, pagmamahal, ako? Kung ayaw mo naman mag-move on, papiliin mo siya o aayusin natin ang ating samahan. Magsisimula tayo sa simula. Magkasundo kayo. Pagulungin niyo ang inyong samahan sa kung ano bang gusto niyo pagulungin. Saan? Which is sa tingin ko naman, kaya nangyari kasi to, meron nga lang kasi mga distraction. Normal yun. Normal, nagkakaroon talaga ng distraction. Pero ang ano dito, kung paano nyo ma-overcome ito. Pagsubok na to. Lahat tayo nadidistract. Nawawala yung interest, bumababa yung motivation, nung una maganda ang samahan, talagang labing-labing, haging-haging, tapos lumalamig. So yung merong tinatawag lalo na pag mag-asawa, di ba? Kahit di mag-asawa, 3 years ng inyong relationship, di ba? After 3 years, lalamig kayo sa isa't isa. Yung iba naman sinasabi after 5 years, after 7 years. So may mga stages kasi yan ng relationship. Kahit na boyfriend-girlfriend, kahit na mag-asawa kayo, naandun talaga ang mga stages. So ang kailangan lang dito, na-distract kayo, or lumabas yung iba sa inyo ha, Gemini, lalo na kung ikaw ang Gemini na talagang ginagawang panakip-butas lang, parang yung iba naman, pinag-aanuhan ka lang, pinagnanasaan ka lang, yung iba, hindi naman lahat, So ikaw, Gemini, nakakaalam niya kung anong papel ang meron ka dito sa person na to. Pero yun lang ang anuhin mo, Hindi ka wag mong hayaan, kasi ikaw, mahalin mo ang sarili mo. Ngayon, pag pumapayag ka na parang second choice ka lang, panakip-butas ka lang, kawawa ka naman. Dapat doon pala magkaroon ka na ng realization at linawin mo sa person mo na to. At kung ano ba ang gusto mo, Gemini? Ang bigyan ka ng importansya, ang mahalin ka, or ikaw maging first priority talaga ng person na to. Dapat sa ganung way, maging klaro ka, gumawa ka ng kondisyones. Kasi ganun din naman lalo na pag mag-asawa kayo, gagawa rin kayo ng kondisyones, promise nyo sa isa't isa. Matupad man o hindi, nag-promise kayo. Actually, yung binibitawan yung promise na yan, isa na yung soul contract So, nasa sa inyo yan, Gemini. Ngayon, kung ikaw ang Gemini na malinis ang puso mo, hindi ka nanluloko, hindi ikaw yung salawahan, So, walang karma. Okay? So, Gemini, ayan ang masasabi ko ha. So, kailangan mo ng self-reflection. Unahin mo na dahil ikaw nakapanood ng reading na to. At kausapin mo ang person mo, yung honest na usapan. Kung saan ba talaga gusto yung pagulungin ang inyong samahan. Kaya kung meron pang pagmamahalan, which is tingin ko naman yung iba talaga meron. And pwera pa dun, ay mga isipan nyo, dahil sa sobrang daming impormasyon na nasasagap nyo sa kaliwat kanan, kung nawala na kayo ng matinong pag-iisip, malamang na nakalimutan nyo na kung ano talaga ang priority nyo, yung goals nyo, bakit kayo nagsama, bakit kayo nagligawan, bakit mo sinagot, ganun. Dapat alam nyo yun. Lalo na Gemini, kung kayo yung matagal nang nasa relasyon, sometimes kailangan din talaga nire-review nyo yung inyong mga pinagdaanan, So, yan na lang masasabi ko sa iyo, Gemini, sa baraha mo. So, Gemini, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. Gemini, papasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment na ilalagay mo sa video ito. At kung ikaw naman, ang Gemini na, ang tawag dito, spiritually awakened, or sa tingin mo, chosen one din ako, may calling ako, panoorin mo ang video na sinishare ko. At actually, sinare ko na sa ibang mga zodiac sign, At sa inyo rin, Gemini, isishare ko. Panoorin mo na lang. Okay? So, Gemini, yung iba sa inyo na hanggang dito na lang. Maraming salamat. Namaste po.
Bye-bye! Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually eto sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang to ha. So tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger, at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa'yo? Ni Hesus Kristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa'yo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun eh. Diba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo naandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron niyang stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. Diba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan. Third eye lang ang meron sila. Eto lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. Diba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil naandito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan, na-activate mo, din yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal
Yung 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then, pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then, ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi, hindi naman, porket perfecto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre, pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, etong liwanag, etong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, saktan mo yung kapitbahay mo, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. Di ba? Kaya nga, Christ consciousness na andito. Which is, ang Christ naman meaning is anointed. Di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach mo yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet, lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun.
At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awaken ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging prophecy, propesya, or sa hospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang mag-chismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Unang-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No. Hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama. Basahin mo ang Biblia. Yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. Diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.